Ito, mala Steph Curry ang galawan ni Dame. Staggered screen na napakataas and kita natin si Dinwiddie na naiwan talaga doon. Sabay si AD, wala. Hindi na rin po nakasabay. 8 minutes left at 19-point lead po ang hinahabol ng LA matapos ang pull-up nito ni Dame. Yung fourth quarter lang muna yung ipapakita natin dito sa video na ito mga idol, and even sa overtime, naging epektibo yung ganitong guard-to-guard pick and roll ng LA. Kahit na maganda ang statline ni AD noong natapos ang laro, maalat pa rin kasi siya. 12 out of 31 lang ang field goals niya at hindi ito yung pang AD talaga kasi capable naman to ng mas mataas sa porsyento. Talagang solid lang din ang depensa ng Milwaukee sa kanya at lalo ni Brook Lopez, nahirapan siya. That's why sa tingin ko nag-decide ang LA na ganitong mag-guard to guard pick play. Siguro kung andito si LeBron po malamang ang may hawak ng bola. And ito yung something na mukhang hindi napaghandaan ng Bucks. Or at least dito sa moment na ito, wala silang communication. Dalawa ang sumama kay Austin dyan at tinulak pa nga po ni Connaughton tong si Middleton para lang mag-switch, and wala. Habol mode siya ngayon, that's why may upper hand na si D'Lo sa kanyang atake. Naghesi pa rito para lalong malito yung depensa, and ito, na-hit niya ang floater, 17 na lang. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakakatulong to sa build up ng channel natin. Putback ni AD, 15 na lang. And hindi ko po alam if ganito ba ang best defense talaga kung ikaw ang Lakers towards kay Dame kasi napakababa nung salubong ni Davis dyan. Naka-drop cover siya. Pero hindi naman din inarush tong si Lillard kasi nga mayroon pa silang malaking kalamangan dito. Rhythm shot niya rin naman yan at kayang-kaya niyang ipasok, pero at least, di ba, na-contest pa rin ni AD yan ng maganda. Sabay scouted na rin po yung mga pull-up na tres ni D'Lo, like dalawa na kagad ang gustong mag-contest ng tira niya dito sa transition. Mabuti na lang at mataas din talaga ang kanyang kumpiyansa para bitawan tong mga to. And ayun, 12 na lang mga idol. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Although big challenge din tong pag-cover nga kay Giannis, syempre isa pa rin talaga sa mga best defenders ng liga itong si AD. Kitang-kita yan throughout the whole game kontra sa Bucks, and fortunate din po ang LA na kinakaya ni AD na bantayan to ng one-on-one lang. Kasi halimbawa kung mag-help tong si Dinwiddie, Matic may malilibre. So okay lang yan na nag-aabang lang sila para mag-help pero hindi talaga entirely nagko-commit. Napatapak tuloy si Giannis sa linya kaya turnover to. This time mga idol, ayan, si AD na ulit ang screen setter para sa pick and roll play nila. And this game, hindi din masyadong nag-ooperate si AD malapit sa rim. Siguro dahil na rin may Lopez at Giannis ang kalaban at kita namang nahihirapan din siya. So solid tong float game niya, at least hindi niya pinipilit na makipagbungguan sa loob, at yan din po ang mga type na tira na magagawa mo dahil sa drop coverage ng Bucks. 10 na lang. Nakascore pa ang Bucks pero dito sa kabila ito panigurado yung dahilan din kung bakit pinaupo si Lopez sa mga overtime. Like panira talaga sa kanilang game plan to na yung big man ng counterpart mo ay nagtititira sa tres. Hindi ka na epektibo sa parte na yan eh. At kita nyo, inusog lang siya ni D'Lo sabay ganda na ng look ni Davis, siyam na lang. Hindi ko po alam kung ano ba talaga ang plano ng Bucks dito mga idol, pero dahil sa 5 out na opensa nitong LA na pananatiling asa labas na Giannis at Lopez na siyang mga big man ng Bucks nga at mga rim protectors nila. Baka tiwala sila nakakayanin ni Middleton tong si Austin sa depensa, kaya baka sa isip nila hindi na kailangan pang mag-help. Biglang nilampasan ni Reeves. Wala nang nag-recover din, 7 na lang.
Ang malupit pa rito mga idol, egol sa size ang LA. Pinipilit ng Bucks na mag-adjust ang Lakers sa kanila, pero itong LA naman din ganon. Ending ang Bucks ang nag-adjust ng overtime. Hirap din talaga. Dalawang big man yung katapatan mo, sabay yung isang 7-footer, 6'6" small forward ang nagbabantay. Ngayon nga pinapwestohan na ni Lopez tong si Reeves dahil nga nag-switch siya. Eagles din talaga. And nagpalito rin to sa depensa ng Milwaukee. Ngayon bigla ang lumipat si D'Lo dyan kay Lopez para si Reeves makikulit doon sa may hawak ng bola. Mula kay Middleton, malupit ang pagkakaslide niya papunta kay Giannis at naunahan niya to ng pwesto, offensive foul. Now ang gagawin ni Reeves dito mga idol ay yung tinatawag na stampede. And ganito lang yan, habang nasa area yung bola, itong si AR tumatakbo na talaga para ma-caught off guard ang kalaban. Itong tao niyang si Middleton, pa-chill-chill lang kasi hindi naman talaga dapat umaatake si Reeves dyan. Dapat pick play lang din yan with AD, biglang umatake. Inutaka ng Bucks defense sa pagkakataon na ito, 5 na lang. Dahil sa layup na ito ni Beast, balik 7, sabay 10 pagkatapos itong 3 ni Middleton. Pinilit naman din ng LA na ngayong si Dame ang tumapat kay D'Lo. At na-mention na nga rin po natin to dati sa ating channel, pag mga ganitong maliliit din na guards ang tumatapat sa kanya, napapapose rin talaga si D'Lo talaga. May big frame to at ayan na-foul siya ni Dame, pasok ang 2 free throws niya. Solid din talaga itong mga pasimpleng contact ni Russell mga idol. Hindi ko tuloy alam kung setup ba talaga ito o nagkataon lang. Pero nakatulong yung contact nga niya kay Giannis para lang mausog siya at lumayo kay AD. 5 na lang ulit. Undersized talaga ang LA dito mga idol pero na-survive nila. Si Reeves na naman po ang tumatao dito kay Lopez at sinusubukan talaga siyang pwestohan sa loob. Yun nga lang hindi rin siya nalolocate ng kanyang mga kakampi. At mas umasa ang Bucks sa ganitong mga ISO ni Middleton. Maganda ang pagkaka-contest ni D'Lo sabay ang ganda rin po ng Bucks ni AR. Panoorin mo kung paano tila nanigas na lang din po si Dame dahil sa pick play ng LA. Tinapik lang siya ni D'Lo at ewan ko, akala siguro niya lilipat siya ng tao biglang tinirahan ni Reeves. 3 na lang. Now ito yung pampatabla nila. Again, mapapansin natin hindi na naman si AD ang nagbibigay ng screen. So lumuyo rin talaga ang LA sa ganon. At naka-game plan to panigurado para sa Bucks kasi si Lopez sumasalubong na kay D'Lo sa loob. At syempre, may iwan niya si Prince. Pero kita natin nag-recover si Middleton dyan sabay si Lopez ang nag-cover doon bigla sa corner. That's why natigilan din po si Prince kasi inobserbahan niya muna tong gagawin ng Bucks pero ultimately inatake niya at na-foul siya. Pasok ang 2 free throws, tabla na. Ito mga idol, medyo controversial. Tignan natin yung mga komento nyo pagkatapos yung panoorin to kasi noong umatake nga si D'Lo, ayan, natapal siya ni Beasley at ang tinawag ng pinakamalapit na ref dyan ay Lakers ball. Challenge to ng Bucks, sila ang nanalo kasi last touch daw si D'Lo. Pero nirereklamo ni D'Lo na tinapik daw yung braso niya. Tignan natin. Siguro ang merit talaga na binigay ng Bucks kaya hindi ito naging foul ay yung pagiging vertical ni Beast. Kita nyo naman, nakadiretso lang din talaga siya kahit yung pag-raise niya ng kanyang mga kamay. Kung sabihin nating nakapayong yung braso niya dyan, abay foul talaga yan for sure. Pero dito pa lang din kasi may contact na sa braso ni Russell. Although si Beasley ay mukhang hindi pa rin naman gumagalaw talaga. And kaya siguro hindi po tinawagan ng foul yan kasi vertical lang siya kahit na may contact pa. Sabay ayun mga idol, hindi po pumasok ang game-winning alley-oop attempt ng Bucks pati yung sa Lakers. 2 ang sumama kay AD kasi 0.8 na lang to Akala nila alley-oop, hindi pala. Good look to para kay Reeves pero hindi naman din pumasok. Ito na muna yung video natin mga idol. Sa susunod na yung doon sa overtime at baka sobrang haba na. Sasakit na naman yung likod ko nito sa pag-i-edit. Bale, tinapos nila ang 4th quarter sa isang 26-7 run. Kaya rin po from 19 points down naitabla pa nila ang laro and ultimately nanalo. Ganyan sila nag-execute, ganyan sila dumepensa at halos everything din talaga pumabor sa direksyon ng Lakers kaya nakahabol pa sila. Hindi sila nagpadala sa size ng Bucks at pinusuan tong small ball nila. Nagbenepisyo naman.
Shoutouts din pala sa mga nakasama natin sa ating playback watch party kasama ang Lakers Nation Philippines. Shoutout kina JF, kay Cass, syempre yung bebe ko na si Rog, yung idol nating nagluluto ng tinola, nalimutan ko na yung username mo. Mamaya sa laban ng Lakers pati Memphis, andyan ulit ako kung magigising ng maaga. Magsama-sama ulit tayo manood dyan. Libre lang naman yan mga lodi kung wala kayong league pass. Nagbibigay naman ng free access sa game yung playback basta maabutan ka ng slots. At na-release na rin pala natin ang ating unang-unang merch, Kobe Bryant Vintage Bootleg Shirt yan. Ako mismo yung nag-design nito mga idol. I-link ko na lang din sa baba yung info. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.